Ang taunang sesyon ng larawan ng pamilya Reyes sa ika-60 kaarawan ni tatay ay nagpapatuloy sa karaniwang disiplina na parang militar. Si nanay ang namamahala. Inayos ang lahat sa kanilang itinalagang posisyon batay sa kanilang ambak sa legacy ni pamilya. Si Marco sa gitna, graduate ng Ateneo de Manila at managing partner ng investment firm. Inilagay niya ang panganay na si Sofia sa tabi ni Marco, graduate ng UP College of Law at senior counsel. Si ate ko naman ay kinuha ang kanyang prestihiyosong pwesto. Pagkatapos ay dumating ang pamilyar, napaginto nang sila'y dumating sa akin. Emily, marahil ay tulungan mo na lang ang photographer, iminungkahin ni nanay ng mahina habang umiikot ang kanyang paboritong pashmina sa kanyang nga nerbiyosong daliri. Gusto naming ipakita ang tagumpay sa malarawang ito, anak. Hindi nila alam na ang aking nakakahiyang tech startup ay kakaklose lang ng Series F funding sa $3.2 bilyong valuation. Ang kabiguan na kanilang inilalayo sa family photos ay may higit pang liquid assets kaysa sa lahat ng nasa frame na iyon. Sige po, nanay. Sagot ko ng mahina. Habang inaayos ko ang aking simpleng t-shirt na mas mahal pa kaysa sa buwan ng membership niya sa eksklusibong club. Ayokong masirang aking maliit na apang imahengang pamilya. Umugong ng mahina ang aking cellphone. Isa pang notification mula sa aking private banker. Miss Reyes, natapos na ang inyong latest acquisition. Kumpirmado ng transaction ang paglipat ng $500 milyon sa inyong accounts. Ngumiti ako. Naaalala ang sermon ni Tatay noong nakaraang Pasko tungkol sa kung paano ko sinasayang ang aking potensyal sa laro sa internet imbes na sumali sa family investment firm. Kung alam lang niya na ang pinakamalaking kliyente ng kanilang firm ay lihim na ang aking kumpanya, Emily, kahit man lang mamuhang abala ka sa kamera, sigaw ni Tatay habang inaayos ang kanyang Rolex na binili niya para ay padiwang ang promosyon ni Marco. Huwag kang tumayo lang diyan na parang kabiguan. Natapos ko ang kanyang pangungusap sa isip ko. Alam kung ano ang mangyayari sa loop ngang eksaktong 47 minuto nang ilabas ngang Business World ang kanilang taunang 40 under 40 list. Patuloy na nakiklik ang photographer. Kinukunan ang matagumpay na miyembro ngang pamilya sa kanilang maingat na poses. Samantala, ang aking AI company ay tahimik na nagpuproseso ng 70% ng global financial transactions sa pamamagitan ng mga sistem na ako mismo ang nagkode. May bakante pa ring junior analyst position sa firm. Malakas na alok ni Marco para marinig ng lahat. Alam mo naman kung handa ka na sa seryosong bagay. Tiningnan ko ang aking relo. 13:13 PM. Sa loop ngang wala pang isang oras, malalaman niyang ang buong division niya ay nagpoproseso ng trade sa pamamagitan ng aking platform sa nakaraang taon. Patuloy na nagayos ang pamilya para sa photos. Ang kanilang posisyon ayon sa net worth o sa tingin nila ay net worth. Ang social media post ni nanay ay magkakaroon ng caption na ang legacy ng kahusayan ng pamilya Reyes. Muling umugong ang aking cellphone. Urgent. Business World humihingi ng comment sa 40 under 40 cover story. Ang iyong net worth disclosure ay ilalabas sa 4 PM. Tiningnan ko si Tatay na patuloy na inaayos ang kanyang necktie para sa perpektong power pose. Malapit na niyang malaman na ang kanyang nakakahiyang ana ay kayang bilhin at ibenta ang buong firm niya gamit lang ang kanyang buwanang dividend. Emily, anak, tawa ni nanay. Marahil ay kumuha ka na lang ng tubig para sa amin. Kailangang manatiling fresh ang mga matagumpay para sa mga larawang ito. Habang lumiliko ako para umalis, tumunog ang aking banking app sa isa pang update. Kumpirmasyon. Natapos na ang pagbili ng Reyes Investment Building. Naiproseso na ang $400 milyong transfer. Ngumiti ako. Alam na ngayon ay pag-ari ko na ang mismong building kung saan nila ako tinanggihan ng opisina. Sa loob ng 45 minuto,
Mawawasak ang maingat na hierarchy ng pamilya nang lumabas ang mga headline. Tech's hidden billionaire Emily Reyes emerges as Southeast Asia's richest under 30. Magiging kawili-wili na talaga ang birthday photos ni tatay. 3:30 p.m., 15 minuto bago bumaksak ang artikulo ng Business World. Patuloy na inayos ng photographer ang matagumpay na miyembro ng pamilya habang ako'y nakatayo sa likod, tahimik na tinitignan ang aking portfolio updates. Emily darling, subukan mong magmukhang mas professional. Tawak ni nanay. Ang kanyang boses ay punong practice concern. Makikita, ito nga, Sai family. Kung alam lang niya na ang mga ay nagmamakaawan na maka-invest sa aking latest funding round. Muling lumiwanag ang aking cellphone sa isa pang private message. Forbes humihingi ng kumpirmasyon. Tama ba ang $3.2 bilyong net worth figure? Ang aming kalkulasyon ay mas malapit sa 3 bilyon pagkatapos ng bagong acquisition. Pinihilang ko ang aking ngiti. Naaalala nung nakaraang Thanksgiving ng lekturahan ako ni tatay tungkol sa basic financial literacy pagkatapos kong tanggihan ang kanyang $50,000 loan para makakuha ng totoong trabaho. Marco, ipakita mo ang iyong bagong Patek Philippe na binili ni tatay para sa pagiging partner mo, utos ng photographer. Ipinarang niya ni kuya ang kanyang $95,000 na relo. Halos katumbas iyon ng interes na kinikita ng aking kumpanya kada oras. Sofia, ianggulo mo ang iyong uplo. Diploma patungo sa kamera, instruksyon ni nanay. Gusto naming makitang lahat kung ano ang tunay na achievement. Tiningnan ko ang aking investment app. Ang automated trading algorithm na isinulat ko nung huling intervention nila tungkol sa aking career ay kakaklear lang ng isa pang $40 milyon na profit. 3:50 p.m. 10 minuto na lang. Emily, tatay, kahit man lang magtayo ka ng tuwid. Ang postura mo ay sumisigaw ng startup failure. Muling umugong ang aking cellphone. Breaking. Natapos na ang ownership transfer ng Reyes Investment Building. Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagpapalit ng pangalan sa Emily Technologies Tower? Tiningnan ko ang monogrammed cufflinks ni tatay. Ang kanyang prize, simbolang tagumpay sa finance. Ang building na pinahirapan niya ng 40 taon ay ngayon ang pinakamaliit kong real estate holding. 3. Pedjesiat pechpeme, 5 minuto. Siguro ay gawin na lang natin ang isang set na walang si Emily, suhestyon ni Marco habang inayos ang kanyang partner nameplate para sa website na firm. Inaasahan ng mga kliyente ang isang tiyak na imaha. Tumunog ang aking banking app sa monthly revenue report. $2.1 bilyon, pataas ng 300% year on year. Iyon ay higit pa sa kita ng buong division niya sa isang dekada. 3:58 p.m. 2 minuto. Last shots. Lahat. Tawag ng photographer. Ipakita niyo ang tagumpay. Ipakita niyo ang kapangyarihan. Si nanay ay plano na ang alingklop sa Makati ang magpapakita ngang galarawan ng kanyang ma-achiever na anak. 3:59 p.m. 1 minuto. Patuloy na umugong ang aking cellphone habang handa nang ilabas ang embargoed press releases. Tech stealth billionaire revealed. Emily Reyes, ang pinakamayaman sa kwarto. Startup failure na mas mayaman kaysa sa buong family firm. 4 p.m. Nakiklik ang kamera ng photographer nang sabay-sabay na tumunog ang lahat ng cellphone sa kwarto. Lumiwanag ang Business World notification sa lahat ng screen. Emily Reyes emerges as tech's newest billionaire. Family failure built $4 billion empire in secret. Startup founder outturns entire family combined. Natigil ang Rolex ni tatay sa pakuhang liwana nang ma-freeze ang kanyang kamay sa mid pose. Emily, utal niya habang nakatiti sa kanyang cellphone. Ano to? Sa wakas ay lumapit ako sa photo frame, kinuha ang aking nararapat na pwesto sa gitna. Ito, ngiti ko, ang tunay na itsurang tagumpay. Patuloy na nagiklik ang kamera ng photographer. Kinukunan ang bawat sandali.
ng pagbagsak ng fasada ng pamilya. Nawasak ang kanilang maingat na poses habang patuloy na binabahan ng mga headline ang kanilang mga cellphone. Emily Reyes startup processes 70% of global financial transactions. Wall Street's failure. Daughter secretly controls banking infrastructure. Family firm unknowingly operating on daughter's technology. Impossible, bulong ni Marco habang desperadong binubuksan ang kanyang trading terminal. May mali dito. Ang tanging mali, sabi ko habang binubunot ang aking cellphone, ay ang akala niyong ang inyong trading platform ay gawa ng inyong firm. Sino sa tingin niyo ang nagdisenyo ang Tradisphere Pro? Namutla ang kanyang mukha nang mapagtanto niyang ang sistem na kanyang ipinagmamalaki sa bawat family dinner ay aking likha. Pero hindi ka naman magaling sa math. Utal ni Sofia, biglang nawalan ng bigat ang kanyang uplo diploma. Lagi namang sinasabi ni tatay. Maraming sinabi si tatay. Putol ko. Habang binubuksan ang portfolio ng aking kumpanya. Tulad ng kung paano hindi magiging anuman ang aking maliit na computer hobby. Samantala, ang aking algorithms ay humahawak ng higit pang pera sa isang oras kaysa sa kita ng kanyang firm sa isang taon. Nagsimulang mag-crack ang maingat na social mask ni nanay habang dumarami ang mga notification. Emily Technologies acquires Reyes Investment Building. Startup founder buys family firm's headquarters. Failed daughter, now family's landlord. Ang building, bulong ni tatay, ganap nang nawala ang kanyang power pose. Binili mo ang aming building. Actual. Sagot ko habang nag-scroll sa aking holdings, binili ko ang buong block. Ang building ay afterthought lang. Tulad ko sa lahat ng family photos. Naramdaman ng photographer ang pagbabago ng power dynamics at kusang binago ang kanyang shots, inilalagay ako sa gitna. Pero ang damit mo, mahinang itinuro ni nanay ang aking simpleng outfit. Ang maliit mong apartment. Ang maliit kong apartment ay ang buong top floor ng building na pag-ari ko, sabi ko. At ang simpleng t-shirt na ito ay mula sa aking luxury techwear line. Mas mahal pa iyon kaysa sa buong investment portfolio ni tatay. Higit pang mga headline ang lumiwanag. Emily Reyes reveals stealth empire. $4 billion personal net worth. 70% market share in financial technology. Owner of 30 Plus Prime Makati Properties. Founder of world's largest AI trading platform. Sa lahat ng pagkakataong hindi niyo ako binigyan ng trabaho, patuloy ko habang napapansin kung gaano kaliit bigla ang partner nameplate ni Marco. Ako pala ang inyong pinakamalaking kliyente. Bawat trade na ipinagmamalaki niyo ay napoproseso sa aking systems. Bawat genius investment strategy ay pinapagana ng aking AI. Nahulog ang legal pad ni Sofia sa sahig nang lumabas ang isa pang notification. Emily Technologies to revolutionize legal industry with AI. UP Law School adopts Reyes Legal AI platform. Top law firms switch to Emily's automated systems. By the way, 8, dagdag go, ang malaking kaso na kakapanalo mo lang. 90% ng iyong arguments ay isinulat ng aking AI. Natuwa ang judge sa inyong innovative legal strategy. Patuloy na nagkiklik ang camera ng photographer. Dokumentado ang eksaktong sandali nang mag-collapse ang hierarchy ng pamilya. Bawat flesh ay kumukuhang isa pang bitak sa kanilang maingat na konstruksyon ng realidad. At tatay, humarap ako ng diretso sa kanya tungkol sa junior analyst position na lagi mong inyalok sa akin. Ako ang naghihire ngayon. Patuloy kong pinapanot ang mukha ni tatay na dumaan sa bawat stage ng grief, bagamat dapat kong babalan kayo. Ang entry-level position sa Emily Technologies ay nangangailangan ng advanced coding skills at AI proficiency. Ang mga screen sa likod namin na inilagay para sa birthday presentation ni tatay ay ngayon nagpapakita ng kaskad ng breaking news. Emily Technologies market cap exceeds $50 billion. Failed daughter's company now worth 100x family firm. Reyes Investment Group revealed as minor subsidiary of Emily Tech. Matagal na kayong nagtatrabaho para sa akin.
paliwanag ko habang binubuksan ang acquisition document sa aking cellphone. Naalala niyo ba ang mysterious investor na bumili ng controlling stake sa Reyes Investment Group nung nakarang quarter? Yung ipinagdiwang niyong ng 3 oras na speech tungkol sa inyong legacy? Desperadong niluwag ni Marco ang kanyang necktie. Pero ang board approval ay naproseso sa pamamagitan ng aking AI governance system. Ang parehong system na tinawag niyong amateur hour nung Pasko bago niyo ito gamitan para i-approve ang inyong bonus. Nalugmok si nanay sa isang upuan, ang kanyang social media post tungkol sa Reyes Legacy ay hindi patapos sa kanyang cellphone. Ang inyong country club membership, patuloy ko. Binili ko ang club noong nakaraang taon. Ang eksklusibong summer house sa Tagaytay. In-flag ito ng aking real estate AI bilang undervalued asset. Pag-ari ko na ang bungro ng mga bahay. Ganap ng inabandona ng photographer ang orihinal na komposisyon. Ngayon ay dokumentado ang isang historic moment sa business journalism. Emily, sa wakas ay nakuha ni tatay na magsalita. Ang kanyang boses ay halos bulong na. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Itinuro ko ang dingding ng family photos sa likod namin. Mga taon ngang pakdiriwang kung saan ako ay lagi na lang nasa gilid o hindi kasama. Hindi niyo naman tinanong. Sagot ko ng simple. Masyado kayong abala sa paglalagay kina Marco at Sofia sa gitna ng bawat larawan. Masyado kayong nakatuon sa tamang uri ng tagumpay para mapansin na ako ang nagbubuild ng kinabukasan. Muling tumunog ang aking cellphone sa isa pang update. Emily Technologies announces revolutionary AI platform. Traditional banking jobs threatened by Reyes' new system. Family firms face extinction as tech takes over. Oh! At tungkol sa mga larawang iyan, dagdag ko, tumango sa aking PR team na papasok sa kwarto. Gagawa tayong bagong shoot para sa Forbes. Gusto nila akong i-feature sa cover. Nahulog ang gupelaw diploma ni Sofia. Pero ang family image ay malapit ng magbago ng malaki. Emily Technologies is launching a global initiative to fund failed children like me. Tinatawag namin itong Edge of the Photo Fund. $10 billion para suportahan ang mga entrepreneur na inilagay ng kanilang pamilya sa background. Na-update ang mga screen sa anunsyo. Emily Reyes pledges $10 billion to overlooked entrepreneurs. Tech billionaire turns family rejection into revolution. Failed daughter funds next generation of innovators. Kaya ang ngiti ko habang kinukuha ang aking pwesto sa gitna ng kwarto. Kukunin na ba natin ang family photo na iyan? Bagamat dapat kong banggitin na ang lobby ng Reyes Investment Building ay mangangailangan ng mga bagong larawan. Dahil pag-ari ko ito, ako ang pipili kung sino ang ipapakita. Itinas ng photographer ang kanyang kamera habang napagtanto ng aking pamilya na ganap nang na-invert ang kanilang maingat na hierarchy. Maligayang kaarawan, tatay. Sabi ko ng mahina. Binigyan kita nga eksaktong gusto mo lagi. Isang matagumpay na anak sa family photos, pero hindi ang inaasahan mo. Isang taon pagkatapos, sa parehong kwarto, parehong photographer, pero ganap ng ibang dynamic. Ang taunang sesyon ng larawan ng Pamilya Reyes ay may bagong kahulugan mula ng maging public ang aking empire. Emily, center position please, utos ng photographer. Marco, Sofia, medyo sa gilid na lang. Ang aking mga kapatid, na ngayon ay mid-level employee sa Emily Technologies, ay awkward na lumipat sa kanilang company-issued attire. Ang Patek Philippe ni Marco ay napalitan ng smartwatch mula sa aming tech line. Ang upla diploma ni Sofia ay nakasabit sa back corridor ng kung ano na ngayong Emily Tower. Malapit na ang annual performance reviews. Sabi ko ng kaswal habang inayos ang aking CEO stance. Marco, bumubuti na ang iyong coding bootcamp scores pero kailangan mong master ang quantum algorithms para umusat ng higit sa junior developer. Ang mga screen sa likod namin ay nagpapakita ng kasalukuyang metrics. Emily Technologies market cap hits $200 billion. Traditional banking obsolete as AI takes over. Reyes siblings adapt to new tech reality. Nerbyosong inayos ni nanay ang kanyang damit. Hindi na Chanel.
kundi mula sa aming company's sustainable fashion line. Anak, tungkol sa country club board position ay nautomate na. Tapos ko, ang aming AI social coordinator na ang humahawak ng member relations ngayon. Pero magaling ka sa digital transformation training program. Nakatayo si tatay ng tahimik sa kanyang bagong role bilang historical archives consultant. Dokumentado kung paano gumana ang tradisyonal na banking bago baguhin ng aking systems ang finance, ang kanyang opisina. Dating cornerstone ng Reyes Investment Group ay ngayon ay coding classroom para sa mga bagong graduates. Annual report highlights. Proyekto ng aking AI assistant. Emily Technologies processes 90% of global transactions. Traditional banking jobs reduced by 75%. Reyes Investment Group fully absorbed into AI division. Family firms worldwide transitioning to Emily Tech Systems. Naalala niyo ba nung nakaraang kaarawan? Tanong ko habang inaayos ng photographer ang kanyang settings. Nang akala niyo lahat na ang paglalagay sa akin sa background ng photos ay makakapababa ngang aking tagumpay. Hinawakan ni Sofia ang kanyang tablet kung saan siya nag-aral ng basic programming imbes na legal briefs. Emily, tungkol sa lahat ng pagkakataong. I save mo para sa iyong technical review. Putol ko. Kailangan pang gumana ang iyong algorithm efficiency at ang sentiment analysis ay hindi makakatulong sa iyong performance metric. Muling nag-flash ang mga screen sa karagdagang updates. Emily Reyes launches Global Tech Education Initiative. Edge of the Photo Fund creates 1,000 new tech billionaires. Banking dynasties crumble as tech takes over. Ang nakakatawa sa tagumpay. Patuloy ko habang kinukunan ng photographer ang aming bagong family hierarchy ay iba ito sa itsura kaysa sa mga lumang photos. Wala ng mga suit at necktie, wala ng leather-bound portfolios, wala ng pagsusukat ngang halaga batay sa kung anong paralan ang pinasukan. Inayos ni Marco ang kanyang developer badge, pareho sa level ng mga bagong college graduates. Talagang mahirap ang coding bootcamp. Dapat nga. Sagot ko, binubuo natin muli ang buong financial system. Bagamat, kawili-wiling panurin kayong natutong mag-code sa edad na 40, lalo na pagkatapos niyong tawaging waste of time nung 20. Ang social media influence ni nanay ay bumagsak mula sa Makati tungo sa tech company parent. Ang kanyang post ay ngayon ay maingat na minomonitor ng aming PRAI. Isang huling shot. Tawag ng photographer. Emily? Siguro ang signature. CEO pose mo. Family members. Tandaan niyo ang inyong positions. Inayos ni tatay ang kanyang company-issued lanyard, ang parehong bagay na dating tinawag niyang tech culture nonsense. Anak, tungkol sa aking performance review. Tatay, ngiti ko. Kailangan mong isumite iyan sa tamang channels tulad ng ginawa niyo sa akin sa lahat ng job applications na tinanggihan niyo. Ang final photos ay magpapakita ng eksakto kung ano ang nangyari nang ang failed daughter ay muling bumuo ng tagumpay. Ang kapatid na nanuya sa aking coding ay ngayon nagdedebug ng basic scripts. Ang kapatid na nag-dismiss sa tech ay ngayon nahihirapan sa entry-level programming. Ang mga magulang na gusto, ang tradisyonal na tagumpay ay ngayon natutong digital transformation. At ako, ang edge of the photo failure, ay nakatayo sa gitna ng bawat shot. Maligayang kaarawan sa akin, sabi ko nang mahina habang kinukunan ng kamera ang aming bagong realidad. Kahanga-hanga kung gaano karami ang maaring magbago sa isang taon kapag hinayaan mong pamunuan ng kabiguan ang lahat. Kung may kabiguan kang nararamdaman sa iyong pamilya o komunidad dahil sa iyong mga pangarap sa tech o negosyo, tandaan, ang tunay na tagumpay ay madalas na nagsisimula sa background. Ituloy mo lang ang pagbuo ang bayanihan ng kinabukasan ay nasa nga handa lumaban ng tahimik.